Lagundong na kulog at matatalim na kidlat ang nakipagsabayan sa napakalakas na ulan kagabi. Nakunan pa ng video at litrato ang pagtama ng kidlat sa ilang lugar. Nakatutok si JP Soriano. Nakuna ng CCTV ng MMDA ang pagkidlat sa magkakahiwalay na bahagi ng EDSA sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi. Sa bawat kidlat, nagliliwanag ang kalangitan, pero marami ang natakot sa matatalim na kidlat. Buti na lang, walang tao na naiulat na tinamaan nito. Sa kuhang ito ng isang news scooper, makikita ang kidlat sa bandang itaas ng isang gusali sa bandang Quezon City. Pero sa Santa Mesa, wasak ang isang bahagi ng sementadong pader na ito sa tuktok ng isang 4 na palapag na residential building ng tamaan ng kidlat. Sa lakas daw ng pagkakatama ng kidlat, bumagsak ang mga piraso ng semento sa kotseng ito, dahilan para mabasag ang salamin. Napunta naman sa bubong ng kalapit na bahay at sa kalsada ang iba pang tipak ng bato. May nakita rin daw na apoy ang ilang residente. Parang ano siya yung parang stretch lang ng apoy, pero sandali lang siguro pag tama ng kidlat yung kuryente niya or something, kasi yung mga ano namin talagang nagpatayan yung mga kuryente. Ayon sa Pag-asa, kakambal talaga ng isang thunderstorm ang pagidlat. Cumulonimbus clouds ang kadalasang may hatid nito, kung saan nagkikiskisa ng mga nabuong yelo at tubig ulan, dahilan para bumuo ng tinatawag na charged cloud. Pero yung kagabi kasi, isang type to ng thunderstorm na marami siyang tower, ang tawag natin multicell. So pag multicell kasi, malakas yung circulation niya, saka mas matagal yung buhay niya. Katumbas ng milyon-milyong boltahe ng kuryente ang isang heavily charged lightning o kidlat. Sobrang bilis din ito. Hindi rin daw totoong isang beses lang tatama sa isang lugar ang kidlat. Itong kidlat, napakainit nito. So imagine na hotter than the surface of the sun nga ito. Pero less than at most 1 second lang yung tinatagal niyan. At marami na yung, dun sa 1 second pwedeng nakasampu na yun na balik-balik yung kidlat na yan. Ang gusto nung gawin nung kidlat is mag-shortcut. Kasi mula sa cloud, tapos kailangan nyo kumonekta sa ground. So ang tatamaan talaga, itong mga matataas na mga structures. Maaring puno o maaring building, parte ng bundok, or pwede ding bahay. Paalala ng Pag-asa, pag may thunderstorm, huwag na lang lumabas ng bahay at huwag din maliligo sa ulan. Kung abutan ng kidlat sa labas, agad na makisilong sa isang bahay o gusali, pero iwasan ang pagsilong sa puno o waiting shed. Kung nasa loob ng bahay, agad daw bunutin ang appliances para di masira sakaling tamaan ng kidlat ang linya ng inyong kuryente. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras.